kung paano ko po nakilala ang Panginoon. Nakilala ko po ang Lord sa pamamagitan po ng aking biyanan. Siya po, yan. 95 years old na po siya, very strong woman. At ginamit siya ng Panginoon para makilala ko siya. At siya po ay malakas, sharp ang kanyang isip. At siya po ang ginamit ng Panginoon sa akin. Niyaya niya po akong mag-church. At doon po, magmula nun po, nakilala ko na ang Panginoon. So lagi niya po sinasabi sa akin, all good things comes from the Lord. Lahat ng mga pinagdadaanan natin, alam daw ng Panginoon. So yun, lagi niya po sinasabi sa akin, walang mahirap sa Panginoon. Lahat yan madali. Lagi niya rin po sinasabi sa akin, God is all-knowing God. Saan man daw tayo pumunta, sa ano man daw yung pinagdadaanan natin, alam ng Panginoon. Kaya, magmula nun po, naging parte na rin po ako sa buhay ko. Magmula nung nakilala ko po ang Lord. Buti na lang po. Bago siya pumunta ng US, in-invite niya po akong mag-church. Yun. Ang bilis kong magsalita. Sobra. Ay, gusto ko magtago. Palakpakan muna natin ang Lord. Yan ang praise the Lord. Pwede ko magsayaw na lang ako. Nung couples night, nagsayaw ako dito. Sabi ko, madali lang naman pala doon. Pwede ko magsayaw na lang. So, yun. 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 Ang title po natin, gano'n, bakit nangimatay niyo ba ako? Mukha nga! Oh! Ganito pala yung nararamdaman dito sa taas. Sabi ko, madali lang naman yung magsasalita ka lang naman. Pero hindi po. Pag nasa harap na pala tayo, hindi na natin, talaga ang Lord lang. Wala yan iba. So, hypocrisy po, kasi po nung time na pinapapili ako ni Ate Bilina kung anong topic, sabi ko po, tungkol na lang sa hypocrisy. Kasi hindi raw ako worth magsalita tungkol sa anak. So, yun po, tungkol na lang po sa hypocrisy. Ay! Mahal, ikaw na nga dito. Pag-uusapan natin tungkol sa mga hypocrisy natin. Alam niyo po yung mga hipag natin, hindi naman natin pinili. Di ba po? Tama. Hindi natin siya pinili. Talagang, maglakad na lang pala ako dito. Hindi po natin pinili yung mga hipag natin. Talagang tadahan ang ibinigay sa atin yun ng Lord. So, lumaki po sila, hindi naman natin sila kilala. Di ba po, dumating sila sa pamilya natin. Tapos, nagsama-sama tayo, kaya hindi po natin maiwasan na nagkakaway-away tayong mga hypocrites, di ba? So expect na po natin yun, kasi iba po yung pinagkalakihan natin, iba yung mga gusto natin, iba yung prinsipyo natin, tapos darating sila sa bahay natin. Di ba? Niya? So yun, so in-expect na natin na may time na hindi po tayo nagkakaintindihan. So pakilala ko lang po yung aking mga magagandang hipag. Yung pinakamalusog. Yan po yung aking mga hipag. Yung nasa gitna po, ang aking nanay. Yung mahabang hair, sino yan? Si Sister Mai, diba? Ako po yung naka-orange. Tapos yung dalawang magkabila, ang aking mga hipag. You know, napaka-blessed ko po. Hindi lang po ako blessed dahil meron akong biyanan. Napaka-blessed ko din po. Talaga po, totoo to. Napaka-blessed ko po dahil meron po akong hindi lang po magagandang biyanan, mababait pa. Talaga isa po yung pagpapala ng Panginoon sa akin na meron akong biyanan, magulang, si mother, mabait, mga hipagers ko, mababait. Diba?
So yan. May naghahanap. Ayan. Tatlong bagay po pag-usapan natin. Pakibasa naman po ng malakas. Be the salt and light to our family. Be a model. Disciple them. Yan. Yan po yung tatlo nating tatandaan. Be the salt and light to our family. Be a model. And disciple them. Yan daw po yung tatlo nating tatandaan para magkaroon tayo ng magandang relationship sa ating mga hipag. So, pakibasa ulit. Be the salt and light to our family. Okay. So, sinabi po sa Matthew na you are the salt of the earth, but if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown up and trampled underfoot. So, ano po yung mga karakteristik ng asin? Di ba po, ang asin po nagpa-preserve. Pag po nasa palengke tayo, yung mga isda, may mga yelo at asin. Ano pong reason nun? Para po ma-preserve yung freshness ng isda. So yan po, dapat po daw tayo mga Kristiyanong babae, dapat ang karakteristik daw natin sa mga hipag natin, dapat po ay asin, nagpe-preserve. Ano po yung ipe-preserve natin? Yung integrity natin. Kasi daw po, yung integrity natin, it involves focusing on things that are honorable and godly. So nakikita po ng mga hipag natin yan. Let's say, Christian tayo, church tayo. Tapos yung pagiging asin natin sa bahay, dapat pinapreserve. Kaya, ang isang karakteristik dapat natin bilang asin. So nakikita yan po kung paano tayo mag-desisyon sa ating buhay, magplano, makipag-communicate sa kanila. Yun po. Ano po isang karakteristik na asin? To purify. Di ba po kapag po ang black and toothpaste, pwede tayo toothbrush ng asin? Di ba po? Tapos may time din po na pwede tayo mag-rub ng ating balat para yung mga impurities ng balat natin matanggal. So ganun din daw po ang asin nag-purify sa atin. So dapat daw po tayong mga anak ng Diyos ay nagsisilbing asin para mag-preserve yung mga relationship natin mga hipagers. At yung pag-purify, yung dapat we are avoiding sin. Dapat, hindi naman pwede perfect tayo na wala tayong kasalanan, di ba? Dapat daw po, i-guard natin yung ating mind, soul, and body sa kasalanan para maging asin tayo ng ating mga hipager. The goal is to reflect God's character in our life. Yun daw po ang pagiging asin. Ito po ha. Hihinga lang ako ha. Ay, yun. Pakibasa po sa Matthew 5:16. Let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Yun. So, dapat daw maging light din tayo ng ating mga hipagers, mga hipag. Tapos tayo tayo nagbibigay ilaw sa kanila. Ano po ba yung karakteristik ng asin? Ay, ng ilaw? Nagbibigay liwanag. Kailan tayo pwedeng magbigay liwanag sa ating mga hipagers? Kapag sila ay naguguluhan sa mga problema, kapag sila ay nalilito, na di nila alam ang gagawin, yung bang life testimony natin ay showing faith and action na pwedeng, kasi pwedeng puro na lang tayo Bible verse, pero yung walk naman natin sa Panginoon, hindi nila nakikita. So hindi ka nagliliwanag, hindi tayo nagliliwanag nun. So isa pang karakteristik ng asin ay ng ilaw. Lalo ko asin ng asin. Inaasin na ako dito. So yun po, isa pang karakteristik ng ilaw, napakainit. Pero okay na, huwag na ako bibigyan ng so isa pang karakteristik ng ilaw, nagbibigay kasiyahan. Di ba every September 1, kapag nagsabit na tayo ng Christmas light, tapos patugtog tayo ng Christmas song, di ba nag-iba yung mood natin? Nagiging masaya tayo. Kasi nag-feel natin na malapit na yung Pasko, malapit na yung Christmas bonus, malapit na yung benta sa Changkin. So nagiging masaya tayo. Di ba? So,
isang karakteristik ng ilaw, nagbibigay liwanag at nagbibigay saya. Di ba po? Sumasaya tayo. So, ganoon din lang tayo sa mga hipagers natin. Kapag nandiyan yung presensya natin, dapat masaya sila. Hindi yung pag nandiyan yung presensya natin, ayun na naman yun. Bakit na naman? Di ba ganun eh, di ba? So ngayon, kung tayo po yung Kristiyano na gusto natin yung light and salt ng ating pamilya, dapat po, nagbibigay tayo ng saya sa pamilya. Ang hindi. Hindi. Nakita niyo po yan? Yan. Ganyan po kami mga empowers. Di ba? Ganyan po kami pag magkakasama. Dapat po pag tayo mga maghihipag, magkakapatid, magkaka-churchmate, pag magkakasama po tayo, masaya tayo. Minsan po kami mga maghihipag, sumasayaw, kumakanta, nagpo-food trip, nagchichismisan. Siyempre, hindi ko mawala yung chismisan. Diba? So, ano po yun? Ano po yung ating life lesson dun sa pagiging asin at ilaw natin? Pakibasa po, please. Not in selfish ambition or vain conceit, rather in humility value others above yourselves, for not looking to your own interest, but each to you. Yun po yung nandun ng ating pagiging asin at ilaw. Ibig sabihin, seek the interest of others before your own, means prioritizing the needs and well-being and concerns of our hipaggers rather than focusing solely on our own personal gain. It reflects selflessness, humility, and spirit of service. Ano yung sabihin nun, sis? Unahin natin yung mga pangangailangan nila. Unahin natin yung mga pangangailangan na hindi po. Dapat ang seek the interest of others before our own, yun yung willing to assist without expecting anything in return. Yung tumutulong tayo sa kanila, pero hindi natin binibilang kung ano yung mga naitulong natin sa kanila. Yun po yung pagiging seek the interest of others before our own. Ano pa? Taking time to listen to their concern and support them. Hindi yung, kasi pag tayo nakapokus lang sa sarili natin, hindi na natin alam kung ano yung mga nangyayari sa mga hipag natin. So, isa pong dapat natin gawin kapag sinabing seek the interest of others. Take time to listen to their concern. Ipupuan po natin sila. May mga time yung mga hipag natin, magmula baby pa yung anak nila kasi problema nila hanggang ngayon, asawa ng anak nila, yung pa rin ang problema. Upuan daw natin yan. Huwag daw natin, ano ka ba naman, baby pa siya, wala yun ang problema mo, wag. Diba? So ano po? Choosing to serve rather than seeking personal recognition. So yun, kailangan daw po, piliin natin mag-serve sa kanila. Kaya kung sinabi ko, no, spirit of service. So yun po, ang pagiging seek the interest of others before. Ano yan pa isa? Share time and resources. So ganun daw po ang gagawin natin. Pag sinabi pong seek the interest of others, yun po ang dapat natin mga ginagawa, especially kung kilala natin ang Panginoon. So, para po makita yung pagiging asin natin at ilaw natin sa ating mga hipagers. Alam niyo po, meron po akong hipag na magbibigay ng short testimony about salt and light of our family. Tawagin ko po sa ang aking hipag na maganda, si Sister Glenda po. You know? Po dito na lang. Ay, dito na ka? Hindi ako papaya. Marami pa yung kabahan. Ay, malaglag kayo. Yeah. Sige, Glenny, sa'yo ang floor. Okay. Isama sa mga hipag din natin, ako po si Glenda Mayor. Ayan. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Nakabandit talaga ako. Sa buhay natin, kailangan natin maging masaya, makulay, at makabuluhan, katulad ng asin. Ito yung nagbibigay ng, sabi nga natin, nagbibigay siya ng panlasa, at ito din ginagamit to preserve
something para di masira o di mabulok. Nagpapasalamat ako sa Panginoon. Unang-una po, kasi dinala niya ako sa pamilya na meron pagkilala at takot sa Panginoon. At pangalawa po, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa aking mga hipaggers dahil meron kaming masayang samahan. Masaya kasi tuwing pong meron kaming okasyon o mga family gathering, andon yung meron kaming pagkakasundo. Hindi mahirap para sa amin magkasundo kasi meron kaming leader, yun nga si ate, na pag pinaliwanagan kami, ang isasagot na lang namin, okay. Kasi maganda naman ang outcome. Sigurado yun. Kaya wala nang kumukontra sa amin. Meron kami pagbibigayan, give and take, at share din, syempre sa mga gastusin. Pero meron din kami konsiderasyon na hanggat maaari, ayaw namin na may nahihirapan o ayaw namin maging papagat sa iba o sa isa't isa. At sa oras naman na may problema, andun yung nagtutulungan, nagkukumustahan, nagpapalakasan, binibigyan ng wala. Sa totoo lang po, alam nilang lahat kung sino ang wala sa amin. Pag oras na wala kami, talagang nagbibigay ang ayuda ang Panginoon dahil sa mga hipaggers namin na mababait. Ganyan kabuti ang Panginoon sa amin, mga hipaggers. Dahil ginagamit niya ang buhay ni Ate Ida, tinuturuan niya kami para kami magkaroon ng masayang pamilya. Masaya talaga ang pamilya namin. Lagi kayong magkakasama. Kaming lahat. Lalo na pag may mga nag-sponsor na para lang makalabas ang buong pamilya, ang saya-saya namin. Basta magkakasama kayo, masaya kaming lahat. Sa mga nag-sponsor yan, salamat. Praise. Hello. Ayan. Kaayusan sa pamilya. Hindi naman natin maiwasan mga di pagkakaunawaan sa pamilya. Kaya, si ate to the rescue agad yan. Para kami pagkasurundo. Gumagawa siya ng way para lang kami mag-usap-usap. Basta marami siyang ginagawang way para magkasurundo kami. Pagpapahalaga sa bawat isa, mga special na okasyon, sinisiguro namin na mabati man lang ang bawat isa at ma-appreciate ang nagagawa ng bawat isa. Katulad ng asin, pinipreserve niya kami na mapalapit sa Panginoon para kami ay lumago sa pananampalataya, para kami magkaroon ng intimate na relasyon sa Panginoon at makasunod sa kalooban niya. Ilaw ang siyang nagbibigay ng liwanag at direksyon. Every time na may problema, kinakausap nila kami. At sa biyaya ng Panginoon, nagkakaroon kami ng pag-asa at kaliwanagan. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi hindi sila nagsasawang ipanalangin kami. Hindi sila nagsasawang paalalahanin kami. At hindi sila nagsasawang pangaralan kami. Yung mga advice nila para sa amin, sobrang nakakabuhay ng pag-asa. Pag kinakausap kami, may energy talaga. Iba pag may banal na spirito, ramdam ang pagmamahal at care. Sila ang aming mga prayer warrior. Sila ang aming mga counselor. Sila ang aming mga peacemaker. Sobrang blessed kami sa mga hipag namin dahil mahal nila ang Panginoon. Kaya ganun din sila sa amin. Dahil sa pagmamahal nila sa Panginoon, umaapaw ang blessing. Ang prayer pa nga niya sa amin, sabi niya, kung ano ang nakakain nila na masasarap, kung ano ang napupuntahan nilang magaganda,
Yun din ang gusto nila maranasan namin. Na maranasan namin ang kabutihan ng Lord, hindi lang sa material na bagay, mas lalo sa presensya ng Panginoon. Amen. Di ba napakabuti ng Lord? Kaya sobrang salamat sa Panginoon. Ang susi para maging asin at ilaw, pakamarin natin ng Panginoon ng buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip, at ibigin ang kapwa. Sinabi niya yan sa Matthew 22:37, to God be all the glory. Thank you po. Thank you, Glenn. Salamat. Ay, nakadikit ako. Thank you, Lord. Napakabuti ng Panginoon sa buhay natin. So, sa pangalawa po, yung be a model. Di ba po, yun yung pong gagawin natin para po maging mas malapit tayo sa Panginoon, ay sa ating mga hipagers, para magkaroon tayo ng godly relationship sa ating mga hipagers. Sinabi po sa Timothy, pakibasa naman po, Don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, conduct, in love, in faith, and in purity. Amen. So, kung tayo po yung mga nakakakilala sa Lord, dapat po tayo po yung mga magsilbing modelo sa pamilya natin, sa mga hipager natin. The way tayo magsalita, the way kung paano tayo mamuhay sa ating pamilya. Dapat nakikita yun talaga. Evident yun, hindi lang pwede sa church. Alam mo, ako talaga, ang totoo lang po, ako talaga parang gusto ko kasi yung family ko ganito. Para lang charger yan. Mag-charge ka na. Kaya ako talaga ako sa Lord na nakilala ko ang Lord when I was 21 years old. Tapos yung goal ko, lahat kami makakilala sa Panginoon. Kaya yun po, be a model yung ating pangalawa. So, wag po natin sisiraan ang ating mga hipag. Huwag po natin silang sisiraan. Especially po sa kanilang mga asawa at saka anak. Dapat po tayo yung first line of defense ng ating mga hipagers. Pag may nagko-comment po ng hindi maganda sa mga hipag natin, huwag po tayong makikicomment ng pangit. Lalo na kung wala naman pong ginagawa yung ating hipag. Kung meron naman pong kasalanan yung hipag natin, huwag naman natin gatungan. Shut up na lang. So ganun po, kung talaga kailangan natin maging modelo, dapat po talagang i-tame natin ang ating mga bibig. Ang isa pa, dapat talaga natin ginagawa, yung kapag nakikita natin yung ating mga hipagers, ini-encourage po natin sila. Ina-approve natin yung mga soul nila kapag ina-affirm natin kung saan sila magaling. Ganun po. Speak life and encouragement sa ating mga hipagers. Ano po ba yung mga dapat natin gawin para maging modelo tayo ng ating mga hipag? Number 1, teach and guide them in love. Paano yun? Share biblical wisdom. Kung ano yung mga natutunan natin sa church, Muson? Malapit na. i-share natin sa kanila. Alam niyo po, pag ako meron na receive ng mga magagandang mga videos or mga sharing, sinisend ko sa kanila. Next, yung serve and support. Mag-offer po tayo sa kanila ng tulong. Saan? Financially, spiritually, emotionally, physically. Dapat po kung sino po yung tutulong sa ating pamilya, sila po yun. Sa ating nagagaling po yun. Isa pa po, stay humble and accountable. Pagka po mali tayo, willing tayong mag-sorry sa kanila. Kahit na bata pa sila, kunyari, alam mo naman kung masaktan siya sa mga sinabi mo, say sorry, bunso, sorry. Ganon, mga ganon, di ba? Kapag ka naman, syempre pag mas matanda, pwedeng sorry natin, di ba? So kapag may mali po tayo, say, pasensya na, sorry. Ngayon, kung meron naman po tayong nakikita sa kanilang hindi maganda, dapat po meron naman tayong courage, conviction, para i-correct naman sila. Huwag po tayong matatakot na, si ate, daming pera, parang mahirap i-correct. Hindi po. I-correct po natin sila pag may mali. Kasi po, para po sa kanila yon. Yun po ang nagpapatunay na mahal natin sila. Stay humble and accountable. Yung pagka alam mo nang nafe-feel mo na
Parang nagtatampo naman yung kapatid ko. Parang nagtatampo naman yung kaibigan ko. Parang nagtatampo naman yung ka-churchmate ko. Di ba po dapat tayo na po yung nauunang mag-reach out sa kanila. Kung talaga pong gusto natin na magkaroon tayo ng unity, harmonious relationship sa ating pamilya, tayo na mismo, huwag na po tayo mag-antay, matanda na siya, dapat hindi siya nagtatampo. Hindi po. Tayo po man ang nakakakilala sa Panginoon, tayo po talaga yon. Wala na po ibang gagawa, kundi tayo. Pag merong nag-aaway, syempre po, hindi naman kami perfecto. Meron din pong time na may misunderstanding kami mga hipaggers. Dapat po, tayo po yung nagbibigay ng time para magkasundo-sundo sila. Magkasundo-sundo kami. Pag-usapan po ano mga yung mga dapat pag-usapan. Be accountable. Kapag po nag-share ang hipag natin, huwag po natin i-share din sa iba. Or pag sinabi niya secret, or hindi secret, huwag din po natin siyang i-share kung ano yung napapag-usapan natin. Be accountable. Ganun po. Yan po yung ating mga pagiging modelo sa atin. So, meron din po akong isang kapatid na mag-share sa atin about being a model. Tawagin ko po yung aking model na kapatid, si Maylen. Maylen, welcome. Ay, walang mic. Hello. Ayun, expert po si ate sa pag-delegate. Yan ang finorte niya, kaya kami tuloy, nandito rin kami tatlo. Mamaya, isa pang hipag ko. So, ayun po, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Maylene Beluna, sister by blood talaga ni Ate Ida, hindi niya ako hipag. Sabi ko nga sa kanya, hipag ba kita? Ba't pati ako tatayo? So, ayun, pero ayun, praise God na nagawa ng ate ko. Praise God. Alam pa ka naman natin ang Lord. Actually, ako namilit sa kanya. Yan, ganti lang. Yun. Ayan. Isang pribilehiyo po para sa akin na ibahagi ko kung gaano kabuti at katapat ang Panginoon sa aking buhay. Noon, namuhay ako ayon sa gusto ko at sa paraan na gusto ko. Pero hindi ko alam na ang Diyos ay may plano para sa akin. Ginamit niya ang ate ko, si Ate Ida, na makakilala ako sa Panginoong Jesus. Intentionally, sinasama niya ako sa church na kung saan dumadalo ang kanyang mga in-laws. Si Ate Ida ang laging nagyayaya sa akin na sumama sa simbahan. Noong una, hindi ako interesado. Dumadalo lang ako kasi lagi akong nasa kanila. Nag-aalaga kay Colleen at doon na rin natutulog dahil kailangan niya ng kasama. Hindi siya pwede na walang kasama. So kaya nandun ako sa kanila. Sinasama niya rin ako sa mga Bible study sa bahay nila Kuya Roland. Sa pamamagitan noon, nakakilala ako sa Panginoon at nag-decide din na magpabaptize noong May 2000, year 2000. Hindi lang niya ako isinama sa church at sa mga Bible study tungkol kay Jesus, kundi ipinakita niya sa gawa kung paano mamuhay ng may pananampalataya. Siya ay masaya, may kapayapaan at matibay ang tiwala niya sa Diyos. Dahil sa halimbawa niya, unti-unti akong nagkaroon ng interes na kilalanin pa ang Panginoon. Hanggang sa hindi ko lang siya nakilala, kundi naranasan ko talaga si Jesus sa buhay ko noong time na nawala ang panganay kong anak. Sinuko ko ang buhay ko sa Kanya at doon ko naramdaman ang tunay na pagbabago. Ang dating walang direksyon kong buhay napalitan ng tunay na relasyon sa Diyos. Nandito ako ngayon dahil ginamit ng Diyos si Ate Ida para akayin ako sa Kanya. Kaya gusto kong ipaalala sa inyong lahat, ang buhay natin ay maaaring maging daan para makakilala ng iba si Jesus. Baka may isang tao sa pamilya mo o sa paligid mo na naghahanap ng
pag-asa. Maging ilaw tayo sa kanila tulad ng ginawa ng ate ko para sa akin. Dahil kay Ate Ida, natagpuan ko ang pinakamahalagang yaman, si Jesus. Amen. At habang buhay ako magpapasalamat sa Panginoon. Sabi nga ni Paul sa 1 Corinthians 11:1, and you should imitate me just like imitate Christ. Kaya maging example po tayo sa ating mga hipagers, sa lahat ng in-laws po natin. Sa Diyos ang lahat ng papuri at kaluwalhatian. Salamat po. Salamat, aking kapatid. Very supportive. So, nasa pangalawa na po tayo, no? Be a salt and light of family, tapos be a model. So, panghuli na po. Yan. Ay, sorry po Panghuli na po. Yan, disciple them. Yan po yung ating pangatlo. Pakibasa po, according to Matthew 28:19-20. Pakibasa po mga kapatid. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always, to the end of the age. Yan, familiar? Diba? Yan po yung ating mission. Yan po ang ating mission ng CCF. Diba po? So, yan. Para po, yan po ang ating mga gagawin para po ma-disciple ng ating mga hipagers. So, ano po dapat daw natin gawin? Build human relationship. Paano po tayo makakapag-build ng genuine relationship? Kailangan meron tayong genuine love, genuine kindness, genuine patience sa ating mga hipagers. Dapat ma-feel nila talaga yung concern natin para ma-disciple natin sila. So ano pa yung isa? Pray for her Ikaw na rin faith yun. journey. Remind po natin sila Following sa mga ka na. na-overcome nila na challenges sa buhay. Yung mga parang, tinan mo, nung time na nag-pray tayo, nasolve lahat ng mga problema natin. Yung mga victories natin sa Panginoon, Surprise! during nag-pray tayo, papakita natin sa kanila kung ano yung track record ng Panginoon para yung faith nila nadadagdagan. Diba po? Encourage natin sila na magbasa ng Bible at makinig ng preaching. Di ba po sinabi sa Romans 10:17, faith comes from hearing and hearing through the Word of God. So yun po, isa pong way para yung faith journey nila, magbasa sila ng Dalawa na Bible lang muna. at Saya na. makinig ng preaching. Ano pa po? Mag-share din po tayo sa kanila ng mga answered prayer natin. Yung meron tayong communication sa kanila, alam mo ba, sinagot na ng Lord yung prayer ko. 2 years na yun, pero ngayon lang sinagot. So, nakikita nila, nalalaman nila kung ano yung faithfulness ng Lord sa buhay natin, sa buhay nila. So, mataas yung kanilang faith. Diba? Pray one another. Malaking bagay po ito para ma-disciple sila, ang ating mga hipagers. Pangatlo po, share the Word of God sa kanila. One of the key to share the Word of God is our own testimony. So, kailangan natin, kasi mag-share tayo ng Word of God, tapos yun nga, nakikita yung buhay natin. Kasi yung testimony natin, kumbaga parang, hindi na po tayo, kahit hindi ka na mag-share ng Word of God, nakikita na sa kung ano yung ginagawa natin. Especially sila, nakasama natin. Especially magkakasama kami sa hipagers, sa chat, diba? Sa group chat namin. Ang hipagers po ay group chat namin. Palangay ko lang nasabi. So yun, mag-Bible study po tayo kasama ng ating mga hipagers. Share natin po yung ating devotion sa kanila. So, yun po. Para po tayo maka-disciple sa kanila, build the genuine relationship, pray for her faith journey, share the Word of God, and last po, encourage church involvement. Diba po?
invite din po natin sila katulad ng ginawa ng aking biyanan sa akin. In-invite niya na ako ng biyanan ko, in-invite ko si Maylene. Invite po natin ang ating mga followers. Isa po yan sa hipag ko, yung nakadilaw. Taga-Baguio nga lang po siya kaya hindi natin nakasama. So invite po natin sila sa church. Yung mga hipag po natin, kaibigan natin na hindi pa nag-church, invite po natin sila. Invite po natin sila sa retreat. Yan po yung hipag ko dalawa, katapos lang po mag-retreat. Invite po natin sila sa GLC, na mag-enroll ng GLC. Alam niyo po, pag disciple, parang dalhin mo lang sila sa church, okay na yun. Bahala na ang church dyan, di ba? Invite po natin sila mag-group, mag-Bible study, di ba? Yan po ang mga dapat natin gawin para magkaroon po tayo ng magandang samahan ng ating mga hipag. And last, nakakatawa din kasi yung ang goal natin talaga yung ating buong pamilya nag-church. Yung buong pamilya natin madala sa Lord. Alam mo, yung talagang goal ko. Yung makasama ko ang buong pamilya ko. Pero, ang aking mga parents po, nag-church na po sila. Every Sunday, nandito po sila sa CCF. Ang aking mga hipag, kumpleto po kami dyan sa picture na yan. Parents, kapatid, hipag, ano ba ba? Pamangkin, ako, andyan yung ako natin, man. Parang andyan, o nag-CR sila. Pero kumpleto po kami dyan, nag-church po kami sa CCF. So yun, nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon. Huli na po magtitestimony yung ating hipagers tungkol naman sa discipleship. How to disciple. So, let's welcome ang ating si Sister Jonah. Ay, dito sa Pipinki. Kailangan ito. Ay, sorry. Ito po. Huwag mo patagalin ha. May umabot. DJ ko dito ka. Sa mapagpalang gabi po sa inyong lahat. So, ako po si Donna, pangatlong hipag ni Ate Ida. So, nagpapasalamat po ako sa Lord sa lahat ng sa kabutihan niya na ginawa niyang pagmamahal niya sa amin at napakalaking privilege na makapagsalita po ako sa inyo. Pagpaumanin po ninyo na hindi talaga ako sanay magsalita sa ganitong kadaming tao. Pero kasi si Ate Ida, alam kong mahal na mahal niya ang Lord. Kaya hindi siya tumitigil na i-disciple talaga ako. Nawala. Ngunit dahil napakadakila ni Lord para hindi ako mag-share sa inyong lahat kung paano niya tinupad ang mga pangako niya sa akin sa kabila ng pagiging matigas ng ulo ko. Sa katigasan ng ulo ko, hindi niya ako binitawan. Dahil binigay niya ako sa mabuting pamilya. Gusto ko lang po sa inyo i-share kung gaano kahalaga ang buhay ni Ate Ida sa akin at sa pamilya ko. Binigay niya sa amin si Ate Ida para makilala ng mas malalim ang Panginoon. Kasi ako po yung taong napakayabang. Napakayabang, sinobral ko ang sipag para sa mga anak ko at kakayanin ko ang lahat sa paraan na alam ko. Gusto ko pupurihin ako ng mga tao at sasabihin na ako ang magaling, pero wala po akong kasiyahan sa buhay. Laging may away, walang kapayapaan. Mga anak ko, inahawakan ko sa sarili kong paraan. At madalas lagi akong nauuwi sa hiwalayan namin mag-asawa. Dahil sa kayabangan ko at hindi pagsabit sa Lord at sa asawa ko, madalas kami naghiwalay. Alam natin lahat ang buhay ng mag-asawa ay hindi laging madali. Noong una, akala ko sapat na yung may maibigay ka sa mga anak mo. Sapat na yung kaya mo ibigay, yung hindi kaya ibigay ng asawa ko dahil nga ambisyosa nga ako. Pero dahil habang tumatagal, may hinahanap ako sa puso ko. Yun ang pagmamahal na hindi kaya ibigay ng asawa ko at kahit sino. Doon pumasok si Ate Ida, nahipag ko, feeling ko, hindi ako dapat mag-open up kay ate dahil kapatid siya ni Mister.
Pero siya yung laging nangungumusta sa akin. Sasabihan niya ako lagi na mag-pray ka, magbasa ka ng Bible. Panay, okay lang ako, te, okay lang talaga ako. Yun ang lagi niyang maririnig sa akin. Grabe ang ginawa ng Lord sa akin sa tulong ni Ate Ida. Andiyan yung family gathering. Lagi din mag-share siya lagi sa mga kabutihan ng Lord sa kanya, sa pamilya niya. Sinasama kami lagi sa mga church activities. Okay pa din ako, go lang ng go, just to please ate. Pero hindi ako ganun ka-eager sa Lord. Lahat nakikita ko sa buhay ni Ate Ida, pangako ng Lord sa atin. Pero nagmamatigas pa din ang puso ko. Hanggang dumating ang point na down ako, as in pipili na lang ako ng bahay or sasakyan ng bibitawan ko. Siyempre, manginayang ka kasi pinagsinukapan ko ito para makuha ko at para maka-invest ko, mawawala lang ng dahil sa sarili ko. Lagi ang nasusunod. Andiyan na naman si Lord. Kinakausap na naman ako. Ang kulit talaga ni Ate Ida, hindi ako tinatantanan. Lagi niya sinasabi, sabihin mo sa Lord lahat yan. Ask mo sa Kanya. Pakinggan mo si Lord. Then lagi niya sinasabi sa akin, ate. Feeling ko, kinakampihan niya mister ko kasi ipag ko siya. Pero dahil sa nakikita kong kasiyahan sa buhay niya at ang kapayapaan, ang sigla sa buhay nila, sinubukan ko na talaga siyang pakinggan at madalas sa kanya na ako iiyak. Wala akong pinipili na oras, gabi, madaling araw, umaga, tanghali. Basta pag gusto ko siyang kausapin pag down ako, sasagot talaga siya. At magsishare siya lahat ng kabutihan na ginawa niya, ang ginawa ng Lord sa kanya. Amen, amen. Ito na naman na survival again. Nakasurvive na naman ako. Ang lapit na naman sa akin ng Lord. Yung naging busy na naman ako sa negosyo. Si Ate Ita, lagi nang mumusta sa akin. Okay na ako, te. Pero minsan, hindi ko pa rin na-honor si Lord. Hindi ko pa rin na-honor si Lord. Hindi ako binibitawan. Si Ate Ida, hindi ako binibitawan. Lagi nandyan lang siya. Magsasalita. Minsan natutulit. Pinangako kasi talagang hindi niya ako binibitawan. Hanggang, andyan lang siya palagi. Remind hanggang sa prayer niya. Lagi niya kami, ng mga kapatid niya, hindi niya kami sinusukuan. Palagi niya akong iniiyak sa Lord. Nagpapasalamat talaga ako sa Lord sa buhay niya. Kasi dito na sila sa Taytay. Kami nasa Quezon City pa rin. Pinilit pa din niya kami kumuha ng bahay dito sa Taytay. Wow, ang galing talaga ni ate sa Lord. Ang ganda ng lupa na nakuha ko. 2018 na-scam po kami. At na-scam po kami at napakarami pong pamamaraan ng Lord para i-honor siya. At makilala natin siya kahit anong galing at talino natin sa negosyo, sa buhay. Pero pag kinuha ng Lord ang kanya, wala tayong magagawa. Si ate hindi tumigil sa pamilya ko, lalo na sa akin. Hindi mo maririnig sa kanya na sasabihan niya ako, mayabang ka kasi na mali ang ginawa ko. Ipare-realize lang niya na palagi sa akin si Lord. Lahat ng kasalanan natin, tinako niya. Ang gusto lang ng Lord, lumapit tayo sa kanya. Isuko lahat na meron tayo galing sa kanya. Hindi dahil sa masipag ako at walang ako kung wala ang Panginoon. Nag-Canada siya, sobrang broke ako. Pero anytime kakausapin niya ako, ganun mo makikita ang pagmamahal ng Lord sa akin. Dahil ginagamit niya lagi si Ate Ida kahit nasaan siya. Siya ang ginamit ng Lord na maging ilaw sa madilim ko ng mundo. Kaya napakapalad ko na siyang pinilit ng Lord para makilala ko pa ang Panginoon. Na patuloy na minamahal ako at hindi ako pinapabayaan sa lahat. Hindi importante ang sarili ko if wala si Lord. Dahil ito ang buhay natin na hiniram natin sa Kanya. Kung ano man ang meron tayo, katalinuhan man niya o kung ano pa yan, galing sa Panginoon. Kaya mga kapatid sa Panginoon, magpasalamat po tayo sa Lord kung may pinili siya na tao para i-disciple tayo. Dahil yan ang paraan ng Lord na gagamitin niya para lalo po tayo makakilala sa Kanya. At gusto ko din pong sabihin sa inyo, hindi lang po ako dinidisciple niya. Kahit po mga anak ko, isa lang po yung anak niya. Pero lahat, inaakin niyang anak, tinuturuan niya po. Pati yung mga girlfriend ng anak ko, talagang nilalapit niya sa Lord. Kaya puri po ako talaga sa Lord sa kabutihan niya. Kaya, sobrang salamat. Lord to God. Talagang, ngayon na ka. Actually, hindi po talaga ako harap sa inyo kasi may problema po kami ng asawa. Sabi ko, hindi ako harap kasi hindi ako marunong magpatawad, tapos haharap ako sa tao.
Pero napakabuti po na Lord dahil last minute po nagkaayos kami mag-asawa sa prayer po ng ating ina. Salamat po marami. O pwede? Sorry. Hello po. Ay, yun na. Okay na yun. So, salamat sa Panginoon dahil yun, kailangan natin mag-disciple sa ating mga hip-hoppers. So, last na po itong slide ko. So, last slide. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa simple act of kindness ng ating mother-in-law ay nagkaroon ng magandang resulta yun. Dahil hindi lang yun nag-stay sa akin na niyaya ako ng mother-in-law ko na mag-church. Ganun din ang ginawa ko sa kanila. Hindi ako nagsasawa sa kanilang i-remind sila. Alam mo, may mga chat na nga ako na naalala ko lang sa sinabi ni doon na marami siya sinasabi. Sabi ko sa kanya, naku, Tona, hindi kita susukuan, kala mo, hindi kita bibitawan sa Lord kahit na ano pang mangyari. Pag-pray kita, hindi kita susukuan. Yan lang sinasabi sa kanya. At talaga pong every time na magpa-prayer and fasting, di ba, nag-ask po kami ni Daddy ng mga prayer requests, kasama po sila. Kaya naniniwala ako na kapag pinag-pray po natin mga hipag natin, mga mahal natin sa buhay, mayroong gagawin ng Panginoon. Katulad po na ginawa ng aking biyanan, pinag-pray niya ako, sinama niya ako sa church, sinama ko si Miley sa church, in-invite ko yung aking mga hipag, pero ano ginawa ng Panginoon, di ba? Ayan po, si Ate Mai, ang aking kapatid, siya po ay nagsiserve dito sa CCF Pangono, sa Acros, saan ba nagsiserve? Sa Atli. Alam niyo po, nagsiserve din, ay may ministry din po siya international, kaya sa akin, di ba? Tapos meron din po siya 700 Club na ministry, bukod pa po sa CCF, marami pa po siya ministry. So, palakpakan po natin ang Panginoon. Dahil sa simpleng, sama ko sa akin mag-church ha, pero iba yung ginawa ng Panginoon. Kung saan-saan na nakarating yung simpleng pag-invite sa akin ng Panginoon. So, Daddy, so I encourage po lahat po tayo dito mga CCF women, women of work, huwag po natin maliitin yung simpleng pag-invite. Malaki po ang nagagawa. Kasi po pag nadalan po natin sila dito sa church, bahala na ang church. Andiyan ang libro. Ang dami ministry. Basta ilagay mo lang dyan, may picture natin siya. Diba? Pero, nagkakaganda. Ay, sorry po. Okay na ako. Ayun, ano nga daw? Yun. Ayun na, bebek mo na pala ako. Okay naman ako. Thank you. So, yun. So, let's share and spread the goodness of God sa buhay natin. Unahin po natin yung ating sariling pamilya. Sinabi naman po yan dito sa Ngayon, sinabi, sa Jerusalem, Judea, Samaria. Ang Jerusalem po, bahay po natin yun. Kaya kailangan po making sure yung buong pamilya po natin dapat nasa Lord. Bago pa tayo lumabas sa labas, para at least tayo ay empowered. Diba? Empowered tayo para pag lumabas tayo. Diba po? Yun. Yung pala yun sa Acts 1:18, sinabi po doon, unahin po natin ang mag-mission sa ating sariling pamilya. So, Daddy, so may I request po si Mami Beth na ipagpipray po kami mga hipag. Pwede ko pong anyayahan ang aking mga hipag dito sa church, dito sa stage. Donna, Ate Jinky, Glenda, ang aking mga, alam niyo po talaga ito po, totoo po ito, napaka-bless ko po na meron akong hipag na katulad nila. Amen. Pwede po sumama ang aking mother
Ma! Mother. Ma! Ay, ang harap. Maindet. Sige, okay lang po. Dito po, dito po. Dito po tayo mga kapatid. Opo, tapos dito lang po. Wala, dito po tayo. Nagpapatray lang tayo naman, Magda. Please. Palakan ko. Yan, sige. Wala, sige po. Sige po, asa si Mother? Sige po. Hindi, okay lang, Imay. Sige po. Okay. Okay, sige po. Hindi lang yung mic daw. Sige po, okay. Yan, sige po. Hallelujah, 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 Lord. Lord, salamat ng marami. It is a great privilege for us to stand before you, Father God. Pasalamatan ka sa buhay na kaloob mo sa pamilyang ito, Panginoon ko. Salamat sa buhay na bigay mo sa kanila for using lalo-lalo na si Sister Ida to be the life and soul of this family, O Father God. Kung Lord, nakikita namin ang intention na to bring her family together, lalo na sa buhay ng kanyang mga hipag. Tunay nga po, Ama, sobrang pagluwalhati namin sa iyong banal na pangalan. Dahil ang pamilyang ito, through thick and thin, ano man ang pinagdaraanan